Uy. So ngayon kasi kahit na kakabili ko lang ng GoPro ko, kahit na ginasusan ko to, nabubulukan ako sa gabi. Yes, we are back with another video for tonight. Food trip lang tayo kasama ang tropa. Kakain daw kami sa may Antipolo or Marikina banda, di ko alam, susunod lang ako sa kanila. Tapos sumakto kasi gusto ko talaga mag night ride to review the GoPro ng gabi. At itong settings natin ngayon, ito yung ginagamit ko currently para sa mga night ride. Pero hindi ako satisfied nadidiliman ako. Kaya ngayon magta-try tayo ng bagong settings ng mga nakita ko sa YouTube. Tingnan natin kung may improvement or baka bulok lang talaga si GoPro pag gabi, 'di ba? Although yung kalaban niya si Insta Ace Pro, basta di ko alam pangalan. Yung ang pinambebenta niya is maganda siya kapag gabi. May mga nakita na akong review noon, maganda naman daw talaga kapag gabi. Pero yun nga lang, pagdating naman ng umaga, mas solid daw pala talaga ang GoPro. Yun yung napanood ko So sa may mga ganong camera, huwag kayong magalit. Kanya-kanyang ano lang naman yan, ganda ng camera. Ang settings natin ngayon 4K 60 na naka hyper view ata. May stabilization na naka-on, shutter auto, white balance auto. Ang binabago ko lang yung ISO minimum at saka maximum. So ang range natin 800 to 3200. Tapos hindi ako okay doon. Well, kung nakikita nyo ngayon sobrang dilim, to be fair naman, wala naman kasi talagang kahit anong ilaw. Ang pinakamalaking bagay na babaguhin natin para i-try yung bagong settings na sinasabi ko ay yung white balance. Imbis na naka-auto, ifo-force na natin siya ng 4,500 or 4,000, basta ganun yung range. Tapos yung stabilization i-off natin. Ang na-research ko, para daw gumana ang stabilization, kinakailangan niya talaga ng magandang lighting. Pero sa ngayon, kuha muna tayo ng footage gamit itong settings na to na may stabilization. Tapos kapag nakapag-meet up na tayo with friends, with tropa, baguhin na natin settings para may pagkumparahan tayo dito sa video natin for tonight. Okay, as usual, balik tayo kapag ride na. Okay, kompleto na yung crew. 4 lang naman kami, tapos isang may OBR. Malayo-layo rin pala yung pupuntahan. So sana maganda footage natin. Ngayon ko lang itatry ito Ako lang ang walang FreeCon. Kailangan ko na talaga bumili. At saka ilaw dun sa ATV para makasama ako ng maayos kapag ganito. Sila may comms, ako wala. Magiging mas magalaw pala yung ano natin, yung video, kasi nga in-off ko yung stabilization para hopefully mas maliwanag yung mangyayari. So sana maliwanag kapalit ng pag-stabilize. Ang pupuntahan pala natin ay Ermitanyo sa may Marikina. Doon kami kakain, hindi ko alam kung anong meron doon. Pero okay din na makapag-explore tayo ng mga bagong lugar. Late na rin pala kami nakaalis 9 PM na. Pag ganito, napipilitan ako mag big bike kasi ito lang yung may ilaw. So ngayon tuloy, sasagaran ulit kami ng ride. Pag-iisipan ko na naman yung 5,000 na ADV Light MDL. Pero may may busina din yon, kaya 5,000 yon. Tapos home service. Medyo goods naman yung pricing tingin ko. Pero kung may alam kayo, please comment down below. Kasi balay mo, meron kayo alam na 4K, di ba? 1,000 rin yun. Naalala ko dati, lagi yung angal sa video ko, mayugyog. So ngayon balik tayo sa yugyog kasi walang stop. So yung ganito, hindi naman ako nag-expect na maging maliwanag siya kasi wala talagang ilaw nga. Again, nandito tayo sa ilalim ulit ng tunnel. Pero maganda yung tunog. Alam ko na, mamaya pwede natin i-on yung stop. Pero yung settings, itong bagong pang night ride pa rin. So tingnan natin kung totoo na kapag ino-off mo yung stabilization, nakaka-improve siya ng lighting putek lighting.
Boss Yuli, shout out. Chill ride, naka-short pa. Kanina magsa-short din dapat ako nung nakita ko na may kalayuan, nagpantalon na ako para dagdag protection ba. Siguro ito yung isa sa mga magagandang pagkakataon para tingnan natin yung itsura ng footage. Kasi meron tayong konting liwanag galing sa mga poste-poste. Yung sa dati kong settings, madilim pa rin siya kapag nire-review ko. Siyempre pwede natin i-edit pero ang dilim eh. So ngayon nag-expect ako na at least mas maliwanag siya. Pero kung sa ending ng video natin, itong episode na to, tapos tae talaga yung liwanag ng GoPro, so masasabi natin na lockbo talaga. So ngayon kasi kahit na kakabili ko lang ng GoPro ko, kahit na ginastosan ko to, nabubulukan ako sa gabi. Mamaya sibat tayo kapag may diretso. Baka kayo may ginagamit kayong setting na maganda, pa-comment naman para magaya ko. Yung pang night time pang night ride. Bomba ka, sige bomba ka. Oh, that's my song. Shout out sa mga 90s kids na naging emo at some point. Na nagkaroon kayo ng bangs at nag-eyeliner kayo sa isang point ng buhay nyo. Shout out to you. Shout out sa atin. Sarap. Mabilis na mabilisan lang. Sarap, grabe. Uy. Uy. Ano nangyari? Hindi ko mapit yung shift. Wala na, sira na. XSR 900 benta na. Benta. Baka katamaran lang ng paa ko yun. Sakit ko na yun dati pa eh. Nagsishift ako lang, half kick. Half kick. Nawala tuloy, palong-palo na ako eh. Pedestrian. Sige. Simulan natin para magtuloy-tuloy, di ba? Let's go! Pedestrian muna. Bah, racing na racing ah. Nakakatakot, hindi ko nakikita yung kung anong nasa harap ko. Kunwari mabilis ako tapos may sumalubong na ganyan. Naku, GJ. Naririnig ko na yung lola ko. Naku. Okay, nakarating na tayo sa ano ba to? Ermitaño. Park muna tayo tapos food trip at tambay. Wow, ganda. So ito yung Ermitaño. Blinag ko bigla kasi parang still eh, no? Parang hidden gem yung place. Ang ganda ng itsura, tapos may mga laro-laro. Tingnan natin sa loob. Inside Marikina daw siya, kaya parang pwede siyang mga short ride eh. Pili ko nakakita na naman tayo ng isang magandang place para sa mga night ride katulad nito. Pang-inuman siya pero may pagkain din. Tapos meron siyang mga air condition room. Ito restaurant, up and down. Ito yung parang garden na tatawag nila. Tapos dito kami nag-table. May games to, naglalaro ng Metal Slug yung mga mature. Diba? Solid. Tapos may dart, may pool. Papapatrowback ka dito eh.
Yan, tapos ito yung view sa other side, garden. Tapos meron sila mga small private rooms dito. Ayan, 6 sila, nagiinuman lang din. Tapos ito, laro-laro, diba? Okay yung place. So, kain na kami, tapos balik tayo kapag ready. Alam nyo, grabe yung lugar na yun. Hidden gem. Lahat kami nagandahan. Nakakapagtaka lang na bakit walang tao Saturday night. Tapos masarap naman yung food. Medyo mahal lang kasi ang liit ng roast beef. 220, wala pang rice. Pero masarap, pati yung sinigang na beef nila masarap. Kaya babalikan yan, sama ko si Mrs. Tapos dala lang natin ATV para chill lang. Kung ako sa inyo, mapapadpad kayo mga pang short ride along Marcos Highway to. Maganda siya. Puntahan nyo Ermitanyo, yung pangalan yan. So paggas lang yung mga tropa. Tapos punta daw kami ng Coffee Rush eh. So mamaya siguro less ride. So mamaya siguro less kwentuhan tayo, more ride. Pero ngayon naka-on ng ating stabilization with the same settings. Time check 11:37 PM. Akala ko quick ride lang, na-scam ako. Pogi ng R15 ni kuya oh. Tapos kamote ka pa, wala kang helmet. Hater. Eh mga malalaman mong taga dito lang sila eh. Alam na nila na wala nang uhuli, kabisado na nila yung lugar. Hindi na sila nag-helmet. Binangonan 12 kilometers. Ito, ang ganda na ng lighting dito. So siguro kahit hindi natin tinatry yung bagong settings, uso talaga walang helmet ayos. Anyway, kahit siguro din natin baguhin yung settings, maliwanag dito. Daming ilaw eh. Ganda na ng daan. Kanina boring eh. Dito wala na masyadong street lights. Ulitin ko lang pala. So ang binago lang nating settings ngayon, parehas bago. Pero kanina naka-off yung stabilization, ngayon naka-on na. So kahit hindi siya related dun sa lighting talaga, yun yung sinasabi ng mga review or yung mga mas marunong sa camera, na kapag naka-on daw talaga yung stabilization, nangangailangan siya ng light for the stabilization to work. Kaya kaninang naka-off, I'm expecting na mas malinaw yung kuha niya. Ngayon na in-on ulit natin, sana malinaw pa rin, para hindi sayang yung vlog natin, di ba, yung episode natin. So tingnan na lang natin mamaya. Another kamote na walang helmet. Langya, bigla naging patirik yung daan. Lugi akong hirap. Well, di man mahirap, kumbaga pag titigil lang, kailangan mo magtimpla kasi manual. Kaya pa naman ang gear 2, pero palit na siguro tayo ng gear 1 para mas kontrolado natin. Kulit to, biglang pataas yung daan. Yung mga ganitong daan yung ma-appreciate mo yung scooter eh, kasi wala ka na ibang gagawin kundi mag-throttle. Ayaw na pahirapan sarili ko, baba na lang tayo para mag-park. So basta nandito na kami sa Coffee Rush. Ang taas pala nito, siguro may mga view mamaya sa taas. So balik na lang kapag ride na ulit. Pauwi na tayo, tapos na tayo mag Coffee Rush. Alam nyo, ang gaganda ng napuntaan natin ngayon mga lugar na hindi ko alam. Tapos okay, so time check 1:35. Paalam na tayo, mauna tayo ng konti. Tara, ride na tayo. Grabe yun mga walang helmet. Ganyan kadilim. May tulong din talaga. Ako ba yun? O wala na namang helmet yung kasabay ko?
Ang problema ngayon kapag hindi binasa, di ko alam, hindi ko dala yung RFID card, binasa. Try natin magstay sa 4th gear para maingay. Grabe. Ang sarap nun. Well, dito madilim na at saka malapit na tayo sa bahay, so I guess we can end the video here. Please don't forget to like and follow our social pages. Lalagay ko yan dito lahat. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para umabot na tayo ng 2,000 subscribers. Sa mga nanood kahit night ride, salamat sa inyo. Ride safe always. Peace.